Salamay mo dahil sa Ginoo. Atong ipakpak ang atong mga kamot sa may singgit. Hallelujah! Louder! Hallelujah! Come on, let's praise the Lord! Hey! Atong ipakpak ang mga kamot. Hey! Hey! Come on, let's sing! Dahunog sa pagdaig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. One more time! Dahunog sa pagdaig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ang pagsangyaw sa kahibulungan ng buhay. Dili ko ihulog ang pag-apit sa kagawasang nabatunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wala-wala, ug ipapagpapag sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako ay kagawasan. Hey! Put your hands up! Hallelujah! Nahunong sa pagdaig. Nahunong sa pagdaig, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Nahunong sa pagdaig, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pasangyaw sa kahibulungan ng buhay. Dili ko ihunong ang pag-amit sa kagalasang nabatunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wala-wala, ug ipagpagpapag sa kagawasang nabatunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wala-wala, ug ipagpagpapag sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Kawan pagdaing taas sa paghahatag pagdaing sa tungpuhin ka Diyos. Kawan natin isakit ang kaayo sa atong Ginoo. Kawan everybody! Hey! Kawan natin sing out together. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa. Come on, lift up your voice. Yes! Pili sa buhat yun kita mamataron, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas. Hey! Hey! Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kundi nita mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Hey! 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 Tuugi laog saligi ang gamhanan, nga nagmugna sa tibuok. Ato'y taas sa mga kamot, siya ang Diyos na balaan. Hey! Come on! Singin ato siyang daigon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Whoa! Singin ngadto sa langit, hudiyaw sa walay. Come on, lukso! Kauban ni Kristo. Hey! 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 Singgit awiti ahari pasati,
na siya mo sulti mismo sa kinabut. At itaas sa mga kamon and declare, isinggit ang tuwas langit. Yes, Lord, we give you praise today, O God. Lord, hallelujah. Hey! Come on! Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Hey! 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 Dili sa buhat yun kita mamatarong, aron kita. Come on and shout His name. Yes, Lord. Walay hinungdan ang tanang kahimuan, kundi nita mo sanig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Yes, padayon sa pagtuo, tuugi lang og saligi ang gamhanan, nga nagmugna sa tibuok. At itaas sa makamot, siya ang Diyos na balaan. Singit nga siyang daigon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagagpak sa imong kamot. Wow! Singit nga to sa langit, hugiyaw sa walay ka, kumulukso kauban ni Kristo. Hey! 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 Singgit awiti ang hari pasabi, na siya mo sulti mismo sa kinabut. Come on, let's wave our hands, everybody wave. Isinggit ang tuwas langit. Oh, isinggit ang tuwas langit. Come on, let's shout the name of Jesus. Come on with all your strength. Come on! Jesus! 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 Hallelujah! Come on and sing, everybody sing, sing! Come on and pump your voice. Sing it! Hey! Whoa! Sa walay kumulukso. Hey! 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 Whoa! Singgit awiti ang hari pasati, na siya mo sulti mismo sa kinabut. Come on, let's wave our hands, everybody wave. Isingit ang tuwas langit. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Dahil ang tuwas langit. Yes, Lord, we give you praise today, oh God. Lord, walang laing daikon kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Come on and shout, hallelujah. Yeah. Yes, Lord, and we worship you today, oh God. Lord, thank you, oh God, for your presence, so Ginoo. Come on, church, worship the Lord. Close your eyes, raise your hands. Yes, so Ginoo, we declare, Lord, na na'y mahitabo sa mo akarong week, oh God. Na'y milagro, Ginoo, signs, wonders, and miracles, oh God. Come on, church, declare, sing to the Lord. And let's sing this together. Yes, Holy Spirit. Tunggang pagtuaw, mapayaw ka, ningdapi. Diyos tinguha ka, wala na'y lain, ningdapi. Talikhala na pugto, mata na nga abli, milagro aniya, ning dapit,
kasing-kasing na ayo grasya para ko milagro andia ning dapit tunggang pagtuaw mapayaw ka ning dapit Diyos tingog ka walang haylain ning dapit kalikalan ng apugto kalikalan na puto mata ng maabli milagro ang hiya ning dapit kasing-kasing na ayo grasya di para ko milagro ang hiya ning dapit. Come on, let's declare kung gusto na kay may tapusin mong kinabuhi ng milagro. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Come on, raise your voice. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible. Come on, declare. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Come on, let's sing like kay Jesus tanan posible. Come on, raise your voice. Come
Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible. Hallelujah! Come on, give Him praise! Oh, Jesus! Hallelujah! Give Him praise in the house of God. Give Him praise. Hallelujah! Give Him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah! His name is Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! As I apply your blood, Lord Jesus, the blood that redeemed us from the curse of the law, as I blind and bind all the works of the enemy, as I render them powerless, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I declare the victory on the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our third service for today. Makapaglingkod ta. Salamat, music team. Dalaygon ang Ginoo. We will continue to our series about victorious Christian living. And this morning, ang atong hisugutan, overcomers are victorious. Kisa may mga overcomers dere. Walay laing mo daog kundi katurag yung mga overcomers. Ang atras abante dili mo daog. Ang gitawag init-init bugnaw-bugnaw dili pwedeng mo daog. Only overcomers are victorious. The final casting down of Satan is described in the book of Revelation. Nakasulat ni sa book of Revelation unsay ending sa yawa. Mabitaw na nga kung samuk-samukong kagyawa ignas siya, wa kabalo ba ako sa imong ending wa? Kabalo ko kung asa ka padulong wa, ay lang kog surang-suranga. Ang importante diha, imo siyang i-inform unsay iyahang one day. Din-inform siya, wa ako na ako'y one day. Pero glorious ang akong one day. Ang imong one day, nakasulat ng daan. O mo nitong basahon karon. In the book of Revelation, chapter 12, 10 to 11. Okay ba ang boses? Sa dulo, okay ra? At the back? Okay. Ibura bang sa akong paminaw, brag na mo echo, okay ra? Okay. In the book of Revelation, mingon ang pulong sa Ginoo, then I heard a loud voice shouting across the heaven. Pwede siguro Bisaya, no? Sige daw. Okay, unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kay ang nigsumbong nga nagbarog atubangan sa Dios o nagasumbong sa atong kaigsuonan adlaw gabi, gihingin na nagikan sa langit. Hallelujah. Gibuntog sa atong mga kaigsuonan ang yawa, pinaagi sa dugo sa atong nating karnero, o sa kamatuuran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa paglipay kamo kalangitan. O kamong tanan nagpuyo diha. Apanalaot ang yuta o ang dagat. Kay mikunsad kaninyo ang yawa. Nga suko kaayo. Kay nasayod man siya nga mubo na ang iyahang panahon. Klaro ang Biblia. Mubo na ang panahon sa atong kaaway. Sige daw. Okay, thank you, thank you. In English translation, gusto na ko ning basahon, and our brothers overcame him by the blood of the Lamb and by the word
of their testimony, the spoken word of truth. So, importante kayo ang spoken word. Importante ang word of declaration. Munang importante nga inform ang yawa, mubo na imong panahon. Dool na imong one day. Ang imong judgment dool na. Apan ang akong one day, hayag kaayo. Dapat kang makasabot. Nakabaluta ang unsay ending sa atong kaaway. Kung kita mo daog tungod sa atong pag-serve sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, na atay manlalaban, na may mga akusasyon, kaya ang trabaho sa yawa, magsigirag akusar. Siya ang nagatindog dito, nagasumbong unsay imong sala, ug unsay akong sala. Apan niini nga scripture, atong nakita nga gitambog na ang yawa. Niya siya sa kalibutan, wala karon sa langit. Ug mauni ang rason nga dapat ang mga anak sa Ginoo alerto o abtiksan. Dili pod magdanghag. Nasabtan nato ni? We are in the last days, ug mauni ang final battle nga atong giapilan karon. And that's why adunay gitawag duha ka susi sa atong kadaugan. 2 keys to victory. Ang duha ka susi, una, the blood of the Lamb. Ang dugo sa atong Ginoo nga gihugas sa imo ug sa akong sala nga mo'y gidawat sa atong amahan sa langit. Walay laing makahinlo sa imo ug sa akong sala. Only the blood of our Lord Yahushua. Ikaduha, the word of their testimony. Ang word of declaration. Unsa ba'y atong ginasulti? Unsa ba ang atong ginadeclare? Which is our speaking forth words which agree with what God has said in the Bible. Mituo ba ta sa gisulti sa pulong sa Dios? That's why, ang word ng iyon, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Munang importante sa Kristohanon kabalong mo declare. Ang ubang pagtudlo manggod, dili manggod kay muramatag hambugiro ana. No, that's the word of God. Nga gidapat nimong i-declare nga mo agree ka kung unsay giplano sa Dios. Number 2, using the keys. Unsaon paggamit sa susi sa kadaugan. Bawat kadaugan adunay susi. Unsaon paggamit sa susi? Ato makita, usbon ako, by the blood of the Lamb. How do we overcome by the blood of the Lamb? Unsaon na ito ang pagdaog? Tungkol kay mauni ang gideclare sa pulong sa Ginoo. Ang yawa dili maka outsmart sa ato kay ang Ginoo na ay word sa ato. Ug dapat ka na nga word imong i-declare, imong isulti kung unsa kagamahanan ang dugo nga giula sa cross. Mao ni ang realidad nga musulti ko always dapat we will become expert in applying the blood. Dapat eksperto ta. Unsaon na to pag-appropriate, unsaon to pag-apply ang dugo nga gi-provide sa atong Ginoo kanato. Amen. You remember that sa panahon nga si John the Baptist, iyang nakita ang atong Hesus Kristo nga naglakaw. O si John the Baptist miingon, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Si John nakaila kung kinsa ang atong Hesus Kristo. O sa diha nga iyang nakita, nagdeklara siya, John 1:29. O kung sa'y nahitabo, ang mga disciples ni John, when John disciple heard Jesus referred to the Lamb of God, they left John and followed Jesus. Nakita nimo, ang disciple ni John sa dihang nakadungog, maudi ay ni ang tinuod nga leader. Gibiyaan nila si John og misunod sa tinuod nga leader. Realidad ni sa atong panahon. And tanaw nimo karon dinhi. Unsay nahitabo sa mga disciples? Kadto nga mga disciples mo nahimong part sa 12 apostles. Nga nag-respond kay nakabalo sila
sa word of revelation and understanding nga gihatag sa ilaha. Atong talawon ang Israelita or Israelites. As Israelites, they will understood the significance of this. The Israelites experienced forgiveness and the word atonement through following process or gitawag atonement, meaning to be made at one. In other words, nahimo kang isa diha sa Ginoo. Ang dugo ni Kristo nga giula, naghiusa ka nato sa Ginoo. Mao na ang beauty kung nakasabot ka kung unsa ang pulong sa Dios. Imagine ka, na gusto na ko ni ihatag lang kung ilustrasyon karon. Kabalo ba mo ang iyawa na hadlok kang Jesus? Pag si Jesus mo abot, mo scream ang mga demon possessed. Like for example, niabot siya dito sa simenteryo. Ug miingon ang tao dito nga gipuy-an og 2,000 plus ka demonyo, ni akaba ron paghukom kanako. Ug miingon ang demon possessed man, ipadala lang ko dito sa mga baboy. Ay lang kong ilabay dito sa kinhiran man. Makita nimo nga ang yawa magkurog kay Jesus. Dapat kang makasabot. Kung naa si Jesus nimo rin ang yawa mahadlok nimo. Walay gahom ang yawa. Dapat kang makasabot. Sa iyang panahon, sa ato Ginoong Kristo, kakita ka ng mga siga, no? Siga, kita ka ng siga, mga tao siga. Ang mga siga, kanang isog-isog, wa na'y age. Ang siga na ay teritoryo. Kita mo na? Pag si Jesus mulakaw, naa sa laing teritoryo, magkurog ang mga demonyo. Muna dapat yung masabtan, kung unsa ka, kung kinsa ka, kung ang Ginoo nag-uban nimo. Siga ka pa sa demonyo. Makita niyo si Bishop, bisag asa mo adto. Bisag area sa NPA, ang NPA ang musibat. Kay na ako'y kauban nga siga. Ikaw, kisay mo kauban? Siga-sigaan? Matingala mo bisan asa ko makaabot ug asa nga lugar. Mulikay gyud ang mga taong dautan. Kabalo mo nga no, na ako'y kauban nga siga. Ang akong Ginoo, siga ni sa tanang siga. Imagine ka mismo ang demonyo. Kinsa may siga, kinsa may mas isog. Si Jesus, iyang gisulong ang teritoryo sa demonyo dito sa impyerno. Nailaing siga diha, pag abot dito, gipangdakop niya, gipanggapos niya, iyang giprosesyon, kinsa may siga karon. Inyo magungunahuna, ang Ginoo, burag di makabasag pinggan. No, pagbasa mong Biblia, in the book of Colossians, minaog atong Ginoong Jesucristo, gipangdakop ang tanang siga sa impyerno. Gipanggapos. O kung kinsa may siga ron. Tapos ikaw, talawan kay ka. Sige, pag-isip daw. Dapat gani, kakita kang iro, usa lang kasingit mo sa iro, ang iro mudagan, dili kay ikaw mudagan. Kita mo sa Kabuson community, sikpit ang adalan, balay, sulod, kay nga naman nag-house to house na iro maganang sa basa. Pala! Pitkan na nga karon. Tingala mga iro managan. Ikaw gamit tingog lang sa iro, kahadlo ka. Naon sa lakang tingog sa demonyo? Kinsa may siga ninyo diha, ipadala to sa impyerno, tanaw na to. Ang atong Ginoo ni adtong impyerno, gipangdakop ang tanang siga. Sa mga kalan, siga kalan. Abi ninyo atong Ginoo hilom lang, nagpakulata, silang pakulata, tama na ng kulata. Human sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, giadto ang ulo. O usay gibiwat niya, gikuha niya ang mga keys of the kingdom. Bumitaw mo anak ko sa inyo sa atong panahon, walay talawan Kristohanon.
Sila ang problema sa atoa. Sila ang dapat mahadlok. Mabita na matingala mo sa ako sa bukid. Bisag kinsang commander ang mo atubang. Musibat yun na. Why? Kabalo sila. Mas daghang kog army kaysa ila, ha? Pangutanas para ko kung buhi pa to. Isa man naman si commander, naman ang deputy niya, si Ka George. Di ba? Pangutanan niyo. Giunsa sila. 500 plus. Nganong nanagan sila? Pangutanan niyo. Nganong 500 plus nanagan pagsod sa akong farm sa bukid? Nganong nanagan sila? Ug nangambag sa pangpang. Ngano? Pangutanan sila. Buhi man na si Ka George karon. Dapat mo makasabot. Ang mga anghel nini nga panahon karon, aktibo na. Kay ni adiri ang yawa, that's why gipadala ang mga anghel reinforcement alang sa mga anak sa Ginoo. Pildino na ang yawa. He is a defeated foe. Di ka dapat mahadlok og yawa. Sa community, bita, pag buwan ko na magsiga-sigang mata. Ikaw, siga-siga man yung mata. Siga ka? Nauban ba ka naman bang huraw ba? Tapos ang hurawon po, ay kung sige-sige imong mata. May siga, masiga ni akong mata. Dapat mo makasabot. We are in the last days. Ang mga tao ginagamit sa mga unclean spirit. Pag naimang inaanak ka reaksyon, di ka magpa-outsmart. Kay kung mahuraw ka, hurawon kanila, kay possess sila. Ang Biblia clear, gihulog ang yawa dire. Mugamit sa mga tao, aron ka i-intimidate, aron ka hadlokon. Imong i-probe sa yawa, ay kong hadlok ka, kay masiga ning akong kauban. Ang Biblia ang sa isulti, greater is He that is in me than he that is in the world. Mas gamahanan ang ni anako kaysa imuha. Mo nang dili ka pwede. And salamat og dalaygon ang Dios. Kita nga mga anak sa Ginoo dili ta abusado. Kalaban nato ang mga abusado. Kita ang muhatag og justice kung unsay nahitabo sa syudad sa Davao. Part na sa 8 program si Bishop Cobos. Tagaan o hustisya ang tanan nga nahikawan o hustisya. Salamat og dalaygon ang Dios. Nga gamiton ta aron mabag-o ang syudad sa Davao. Nakuha nato ni. Now here ato makita. Unsay buti pasabot dinhi, God had prescribed that a lamb be brought as a sin offering. So unsay nahitabo? Gusto na ko tan-awon niyo in the Old Testament. Nganong na ay lamb as a sin offering, dito na i-portray ang tanang Israelites nga nakasala, nga nag-offer og lamb, ilang ilihans. I-transfer nila ang ilang sala. I-confess nila ang ilang sala dito sa mananap nga gitawag lamb or karniro. Human ni ana, patyon ang sacrificial lamb. Patyon ang mananap. Nga instead ikaw o ako ang patyon nga mubayad sa imo o sa akong sala, ang mubayad ang karnero, ang lamb nga i-offer. Ug mauni ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo atong giportray as a Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang mibayad sa imo o sa akong sala. Kita unta mo imubayad, kita untay dapat hukman. Gidawat sa atong Ginoong Jesucristo ang paghukom aron ikaw ug ako mapasaylo sa atong mga sala. Now, naiuban gahi kaayo. Pilit kay silang relihiyon. Na unsaon na lang kung dili nimo i-acknowledge ang sin offering sa atong Ginoong Jesucristo. Wa nimo i-acknowledge ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa cross. In other words, ang imuhang sala di mapasaylo. Kay walay laing makapasaylo sa atong sala, kundi ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo nga giula sa cross. Kung ikaw dili mo accept kang Jesus Christ as your Lord and Savior, walay kapasayloan sa imong sala.
ug walay mo bayad sa imong sala. One day, puniton ka sa imperno. Kay walay substitute sa imong sala. Ikaw ang mubayad, kay ang bayad sa sala, kamatayon. Imo nang antoson one day. Muna ka namang mga gahi, magkita ta sa dakong cross. Makita nato kung gahi juga. Ang pulong sa Ginoo karon ginapresentar sa tanan. Aron ang tanan nga mudawat og mutuo, mapasaylo ilang mga sala ug makabaton silang kinabuhing walay katapusan. Magkita ta sa dakong cross kung gahi ka. Kung naabay kinabuhi, ihatag ka nimo. Kung dili, kalaglagan didto sa linaw nga kalayo ug asupre sa imperno. Dalaygon ang Dios sa langit. Amen. Ato makita, not only Jesus shed His own blood for us, but number two, Jesus' blood is powerful against the enemy. Gamhanan ang dugo nga giula sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. That cross and the blood of Jesus shed there for us defeated the devil and the demons. So they hate the blood of Jesus. Ang dugo nga giula, ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa cross, nagbuntog sa yawa o sa iyang mga demonyo. Ug mao ni ang rason nga ngano ang mga demonyo mahadlok once makadungog og blood of Jesus. Dat masabtan nato ni, in the early stage of my ministry, oriented ko about the power of the blood. Puro na ko encounter dili basta-basta nga spiritual warfare. Kay during those days, daghang naga-invite sa ako, labi na sa mga ginatawag territorial spirit. Mga lugar nga daghang demonyo. Munang nasanay ko, na-train ko, mukas out og demonyo. Kakita mo sa ako, even karon, tungod ng isyo nga, si Bishop Manggod, kay daghang kinasa, basig na sa hurim-hurim. Divine appointment, di nagay ko magpakita, pero nga nakas-out man ka. Video raman na. Nga naman, kay ang demonyo mahadlok even sa akong tingog. Nakasabot ka na? Asa mo mangita daw, video lang ipakita. Magkas-out ko sa video lang, tapos makas-out ang demonyo na sa imong lawas. Nangutan ako, na nagbuhat anak. Ngunang dapat ka makasabot. Ugawas ang demonyo tungod kay kabalo sila sa akong authority. Kay tungod kay nagdala ko sa pangalan sa akong Ginoo nga hari sa mga hari o Ginoo sa akong mga Ginoo. Dili sa akong kusog o gahom. Tungod sa pangalan sa akong Ginoo nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo nga mibuntog sa demonyo o sa tanan niyang mga alipores. Kung mapansin mo diri, pag makasulod ka nga simbahan, musugot kang sa dili, muapil kang divine appointment, mugawas ka, demonyo nang gawas imong lawas. Mangutana mo, naay nagbuhat anak? Tapos kinsa man ang tao, sino una-una? Mahadlok mo yung demonyo, ikaw pa. Ganun nabuutan man ka? Ni amang ganito mga, ni amang mga magic at kadigos niyan, hidiryo. Tapos nag-una pa sa inyo. Abot ka ni Dirisi, di lang kumusulti sa pangalan. Niabot man kayo na di takadigos na, nagdala pagkauban. Natuo ka, kung wala na pag-uuhas gino yung kasing-kasing mo anhin ng simbahan. Nagtuo ka, musabitar na dire. Pero nga no, nga na-anak, nga siga man as digos. Kabalo siyang naimas siga dire. Naay masiga dire ang atong Ginoo. Dili si Bishop, ang naa sa likod ni Bishop. Musugot kag sa dili, mabag-o ang imong kinabuhi.
Munang walay rason ang Davao dili mabago. Kanang badlongon sa Davao. Na ako sa lang giingnan, balikan tayo mo. Tanaw na ako. Mahuman ang eleksyon, balikan ta mo. Tanaw na itong di mo mga, di ta mo makuha ang santong dasalan, kukunin ko kayo sa santong paspasan. Napag-om ka ng mga NPA, kamo pa. Usay akong statement sa bogid. Testing lang harang. Pag magunitan ta ka, di na ka buhian, o di ka mamugnaw. Realidad na, dili na istorya. Ngunang sanbukin, way mo atubang ni Bishop, magarang-harang ka, piktusan ta ka. Dito mi sa lumyat, itong ni aging simana, giyatuan na mo itong parade ground ni Parago. Parade ground ba ni Parago? Kanang during sa ilahang anniversary, dito sila magtapok, dito ang mag-parade ground na itong mga sniper. Kung saan po'y nakaon na mo nga, alas 3 sa hapon ko, duha ka back-up nga mobile. Ninggukod sa mua kay uban. Kay na instruction si Kirel Barantan. Backupan si Bishop. Akong gitistingan, gidalan ako sa parade ground. Kabalom sinahitabo, pag abot sa parade ground, wagi manggawa sa mobile. Kabaluman sila. Tapos dito ko nagkape sa atbang mismo sa balay ni Commander Parago. Pagkatapos akong ipatawag, iko sergeant dyan, tawaga mga polis. Dili mo join og pangapi, kabalo mo ano? Sa akong lamisa, puro deputy commander sa NPA. Tanaw nila mga markado man eh. Ako sa gitawag, ikaw mo diri. Mangapi mo, pagkapi. Alas 3 sa hapon, tapos ang rally alas 6 pa. So, unsay nahitabo, pikas nga side, pulis. Pikas lamisa, NPA. O anong amigo man sila pag na ako, kauban ko nila. Niabot tong tao ni Commander Cobra, long hair, nagbahas-bahas kay natingala siya, nga anong na yung mga pulis, among ibuhat, kitawag na mo. Akong istorya. So imagine ka, ganun di ba sila mag-away lagi? Puro man armado. O nga di ba sila mag-away? O kala, pangapi mo diha. Natingala mga pulis, kaya akong istorya. O nadiri si Ka George, nadiri si Ka Edgar, na si Ka Rolly, napod si Ka Louie. Lingi sila. Puro man giniin PE. O dapat mo magkasabot. Kitang mga anak sa Ginoo natay otoridad. Kung kita makabalo mo barog, kung kinsa ta, kita ang gitawag nga peacemaker sa Biblia. Walay pwedeng mag-away kung kita mo barog. Puna mga peacemaker, sumala sa Biblia, blessed are those who are peacemaker. Why? Because there's the kingdom of heaven. Kita ang gipili sa Dios nga mahimong mag-mediate, mahimong peacemaker. Pwede yung malinaw ang lugar. Kung naay peacemaker na nagbarog ni anak nga lugar, umuni ang rason, akong inasulti, di ta dapat pwedeng mahadlok. Amen. Lingaw man nagihapon. Dili ta pwede huraon o mga jatot. Iro lang. Gisudlan nagdemonyo ang iro na hadlok na ka. Di ba, Rene? Dapat mo makasabot. There is power in our words. Once we speak a word, na mahitabo. That's why bitaw, even ang yawa, sa gisulti nila, they overcame him by the word of their testimony. Our word is so powerful. Realidad ni sa atong panahon. O dapat masagtam ni sa mga anak sa Ginoo. Ang dugo sa atong Ginoo Jesucristo gamahanan. O mauni ang gikahadlukan sa yawa. Mga butang nga imposible, pwedeng mahitabong mahimong posible. When it comes demon casting, daghan akong naagian unsaon pag-cast out even mga demon possessed. Kamo nakadungog sa akong testimony.
Wala ko'y laing gigamit. Indunok Island, grabe na. Ang mga tao puro anting-antingan. Mga tao dito dili manutlan. Kabalo mo ang testimony. Gusto na ako ma-prove sa inyo, mapakita unsa kagamahanan ang dugo sa atong Hesus Kristo. Nay time nga hinumdumon tong tao nga taas og dila. Walay muduol, walay pulis muduol kay walay pulis sa isla sa Nunok Island. Nagwaad, nagnigpas, hait kayong sundang. Kini pong pastor dito po, kay ako man po'y gitulak. Gaw, nay nagwaad dito gaw. Taas kay dila. At isa may muduol, taas kay dila. Ingo, sige, atuon na to. Kay alarma ang tibuok komunidad. Hait kaayo ang sundang. Waman, doon mga simple na kayo. Atubang ko, doon ko siya ha. Wala ko'y gisulti. I applied the blood, ug akong ginibyo kay Jesus name! Natumba man. Wa naman imbangon. Sige gamit ako, the blood and the name of our Lord Jesus Christ. Ning doon ko, gikuha na ko yung sundang. Akong giabiso yung anting-anting, kaya di daw siya manudlan. Wala may struggle. But ako ipasabot, there is provision of our weapon of warfare. Wala kay dapat kahadlukan. Ang Ginoo naghatag natong provision. Kung ikaw na ay understanding, walay pwedeng mo outsmart sa anak sa Ginoo. Mag-wonder mo, si Tatay Digong dili mo speak against me? Bisag kung saan siya insinuate ni kisa na si Randy Cañedo. Apansin ninyo, even si Basti Pulong, di sila mo speak against me. Kabalo mo nga no? Balikason man nilang ubang tao na bibin presidente, tistingi ko ninyo. Di nga alam mo? Si BBM, balikaso nila. But they cannot speak against me. Why? Tistingi. Realidad ni. Alagad ko sa Ginoo. Kibuloy. Nag-viral ko tungod sa ilang gibuhat. After 1 month, most wanted siya sa FBI. Karon, nakakulong. Kisa may hayahay namang duharon. Sige daw. Mga NPA commanders, Commander Dante gani, naglakas loob na mo approach sa ako. Week after, patay. Sa inyong una-una, makabuhat ko Mountain of the Lord. Buti naguna-una ko karon tanang building dito, himuon akong gold. Kaya akong i-model para sa New Davao. New City of Davao. Na another building, gibuhat na ako karon, gihimo na akong gold para i-prove na ako sa inyo one day. Kung nabuhat na ako ni sa akong yuta, na dili pa ko mayor, how much more kung magmayor ko sa Davao? Dapat mo makasabot. Si Bishop inyo nakita sa tawhanon. Pero wa mo kailan ni Bishop sa tinuod. Dapat mo makasabot. Ang propesya nagakatuman tungod kay akong gituman ang pulong sa Dios. Sa diyang ang Ginoo miingon, I will give you sign that I will truly change the nation. First, I will show myself to the guerrillas leaders. Makita nimo karon mga NPA kauban nato. Sa inyo una-una ni nagdamgo ni sila. Ngano ang kabukiran ni back up karon ni Bishop Cobos? Ikaduha, the police force. Ikatulo, the young officers. Pang-upat, there is a movement that will become a model. Sa atong ginabuhat karon, nanagan mong way mo kalaban ninyo. Nanagan mong way mo daot sa team Bishop Cobos. Sa inyong una-una, pwede na.
Pwede. Why? Natay Ginoo. Natay tinuod nga manlalaban. There is power in our words. Ang mga demonyo dili kalihok nato. Pwede nato sila panggapuson. Wa sila mahimo nato. Umunay rason nga kada barangay mo adto ko, naga-anoint ko, ginagapos ang tanan demonyo, di mo kalihok nako. Ipanglapay ta mo. Nagtuo mong komedya ni ako. Unsa inyong una-huna karon? Unsa man ni pastora no? Sa isuga. Unsa inyong una-huna? Ang Ginoo talawat o isog? So ang anak sa Ginoo sa itawag isog pod. Isog ta sa mga taong abusado, mga taong nagbuhat og gautan. Ba't mahigugmaon ta sa mga taong dinaog-daog, mga kabos o gihikawan sa katungod? Mabitaw ng sa bukid, buha ng NPA, diri na kang bishop. Kaya ang atong ipaglaban ka ni ato, mga maiyang kausa. Mo-join na lang tang bishop. Makita ni mo, why? Ang atong tumong og tuyo, kaayuhan sa atong komunidad. Kabag-uhan sa atong syudad o sa atong komunidad. Ako sang giingnan, tistingi ko, tanaw na itong di mabago. Unahon na sa uban, kabalo mo sa iyong buhaton, saan ka ni Bisa pagbagong Davao? Ako mong klaruhan, karong palang daan. Sa 2026 election, pagbulingkod ko pagka-mayor, 2026 nga election, akong padaganon, tanang 288, muran for barangay office. Mahimong kapitan, ug mahimong kagawad, tanaw na itong di mabago. Testingan nato. I-model nato ang Davao. Kanang nagpakpakpakpak diha karon, ikaw na ang kapitan sa imong barangay. Ipatangtang nako tanang kapitan. Nga naman, nagplano ang Ginoo kabaguhan. Ikaw ako gamiton sa Ginoo. Igdalay mo tapat, ikaw gamiton sa Ginoo. Hallelujah! Here, unsay sikreto? Sumala sa pulong sa Ginoo, 1 Peter 1, verses 18 to 19. You were redeemed with the precious blood of Christ. He loves us and He washed us from our sins in His own blood. He redeemed us to God by His blood out of every kindred, tongue, and people and nation. Imagine ka, gilukat ka, giluwas ta sa Ginoo. Ang Ginoo mismo, nagbayad sa imong sa akong sala. Now, kinsa man ang muakusar sa mga anak sa Ginoo? Ang atong Ginoong Kristo ang nagbayad og siyang nagpakamatay. Kinsa mo akusar nato? Kabalo mo kung ikaw makasabot lang sa pulong sa Ginoo kung unsa kagamahanan ni. Walay pwede mo outsmart nimo. Pasensya na iyon ani ko mo express. Gusto kong makasabot ka. We are gitawag tag pamilya sa Ginoo. We are the royal blood in this planet Earth. Dili lang mga King of England, dili na tinuod nga royal blood. Kitang mga anak sa Ginoo ang tinuod nga royal blood. Nagpatik-atik na mga anak na sila giyawa. Tapos ikaw anak sa Ginoo, magpaluy-luoy ka. Magpakulata ra ka. Kani adto to. Karon dili na. Ingnan mo tapat, kani adto to. Karon tisingi. Dapat kang makasabot. And number 3, yung sa number 1, kaganina, about using the keys, paggamit sa susi sa kadaugan. Number 1, Jesus shed His own blood. Number 2, Jesus' blood is so powerful. Number 3, we apply the blood. Or in other words, plead the blood. Dapat i-aplikar nato ang mga susi. That's why always na akong ginasulti, dapat ang mahimong expert in applying the blood in any situation. Sa unsang sitwasyon kabalo ka, unsang klaseng blood, unsang paagi ang imong pag-apply. Amen! Revelation. Again, usmo na ako ni Revelation chapter 12. And our brothers overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. The spoken word. Hallelujah!
Ang Biblia na ay deklarasyon na ikaw ako midaog na o nabuntog na ang yawa. Unsa pa may problema nato karon? Kailangan i-enforce ang kadaugan. Mabitaw na nga kung di yung kumahadlok, kalaban ako former president. Ang isa, former chairman sa task force sa Davao, o nahimong commissioner. Ang akong kalaban, puro abogado. Napansin niyo? Pero sa forum, dili sila mo atubang sa ako. Kapila, kabalumong, kapila media, imbitahan og forum sa TV network, even sa IFM. Giyatuan ko sa balay, ko, okay, walay problema. Basta mo appear sa ako ang akong kalaban. Para maklaro na to kung kinsay tinuod. In the end, why mo atubang? Why? Solid ang akong 8 programs or platform of government. Sila, gikopya lang nila ang akong platform of government. Makita ang tinuod kung kinsay nungupya, kinsay tinuod. Ingo, okay, forum. Asa ihil, Ateneo. Naidaghang mangutana. Ingo ka simple, anak. Kung saan nila pag-outsmart sa ako, 8 kabuok akong programa. Platform of government. Wa pa'y labot anang new city nga akong tukuron. Tapos sila, why programa? Kay why? Ang politiko, una-una, ang tao kayang bayaran panahon sa eleksyon. Manang wala sila programa. Wala sila isulti sa tao. Na, unsa may isulti sa ako kung mag-forum karon, mag-atubang mintulo, tanaw na to. Unsa may lang ikasulti. Ang akong programa, kompleto man. Sa inyong una-una, dapat ang makasabot. Pag na-model ang 8 programs ni Bishop Cobos sa Davao City, national level ang bagsak sa 2028. Asa ba daw mamangita? Gikan sa hospitalization free, education free na free housing para sa informal settlers o sa kamo sa Davao. Dinhitanan ang peace and order na gitawag nato nga face recognition. Na butangan na itong CCTV camera ang tanang kanto with solar lighting. Tanang movement sa buong syudad makita na. Kabalo mo sino na sa mga tao? Mugwapo na, gikan sa lasang padulong sa tibong ko, buhato nako ng special economic zone. Dihatanan ang mga dipo, gikan sa tibong ko, padulong sa Freeport. O gikan anang lanang padung Matina, buhato nakong financial district. Na ba diya? Kung saan nila na ipag-compete karon, nga mao niya akong giplano. Tapos ang lanang financial district, tanaw ng lanang. Walay nagplano ane. Kung saan nila na pag-compete karon. Kung mabuhat na ako ni karon, ang turil o si buhaton ako, ecotourism. Ang inawayan unsay mahitabo, tanawa na. Mao na mahitabong special economic zone south area. I-arrange na ko ang syudad sa Davao. O ang bag-ong syudad nga akong tukuron. Imagine kang mabuhat ko ni, kay ako ning buhaton. Dili ni istorya gitun-an eh. Ang Davao mo income og 100 billion every month. 1.2 trillion every year. Sa renta, 50,000 lang per square meter sa yuta nga akong i-prepare. Ang mga area sa Bakited, sa mga informal settlers. Di na ko magkinahanglan og budget sa nasyonal. Makabarog ang syudad sa Davao. Daghan kong giplano og kaayuhan sa kaugmaon sa syudad. Kung saan nila ni pag-outsmart? Pwede nyo mapakita ang bagong syudad? New Davao, tanawa daw. Old Davao o New Davao, tanawa na. Old Davao City, New Davao City. Kay kung naay Old Dubai, naay New Dubai. Kung naay Old Singapore, naay New Singapore. Mo ni akong buhaton sa syudad sa Davao.
Kabalo mo? Pag may balani sa tibuok Pilipinas, ang mga tao mag-wonder, pwede na mong hiraman si Bishop para malibre amo ang hospital, malibre amo edukasyon, malibre among balay. Dapat mo magkasabot. Importante ang leader visionary. Muna ka mo, makaton mo pili usaktong leader. Dili puro istorya way agi. Plus lang sa ilaha about tong sa gibuhat nato nga face recognition para masabtan ninyo. Inani ang pagsulbad sa problema sa peace and order sa Davao. Look at that. See now. Yan. Tanang kali, tanang poste, butangan na kong solar street lighting with CCTV camera. Nakakonect sa Central 911. Face recognition akong buhaton. Tanang musulod sa Davao, mag-register. Tanaw na to ug dili malinaw ang Davao. Musulod kag Davao, wa ka nag-register, di ka makita diha. Duulon kag pulis, dakpon kag imbestigahan ka. Wala pa'y nagbuhat ani sa Pilipinas. Si Bishop Cobos nagplano na ni ini. Mao ni ang tubag sa peace and order sa siyudad sa Davao. Kita ang mag-model. Tanaw na to, di mabag-o ang siyudad sa Davao. Amen! Moingon mo, imposible? Kay Bishop Rod, walang imposible. Na ako'y Diyos ug na ako'y pagtuo. Umaunang sa bukid karon gisugda na. Nagsugod ko, i-repair ang mga building sa bukid karon. Himuon akong gold tanan. Pati atop. Basin pati kalsada akong ipagold. Abi niyo komedyan eh. Ingay mong tapat, magtarong ta. Kay si Bishop, seryoso. Ingay mong tapat ya, magtarong ta. Kay mauna na mahimong kapitan karong 2026. Atong tabangan, atong siyudad yung mabago. Ipadakop nato tanang demonyo. Atong panggapuson ang tanang demonyo. Munang dapat ikaw di na ka mahadlok og demonyo. Dapat ang demonyo may mahadlok sa imong naw. Ang baagi ana tisingan nimo kanang paguli kani nimo, tisingi. Kanang iro nga imong masugatan, tisingan man ka. Musud man sa iro. Dapat pag ang iro gani mahadlok na nimo, power na ka. Pero kung ikaw ang mahadlok sa iro, wa pa kay klaro. Pag uli ninyo ha, tisingi, tanang iro kanyo magyan. Sagiti, pag ang iro mo banghag nimo, buto sabot, imong pagtuwa pa'y klaro. Pero kung ang iro mo dagan, text ako, Bishop, approve na yun, dagan na nga mong iro. Dapat ang iro, mahadlong sa inyo. Karon bang ganang hitabo, pag na'i iro, maglakaw galing sa community, mapansin yun na ako, pagtanaw ang iro, mustap ba? Atras ba? Dili ayaw. Badlo nga. Para! Humagi ko. Ay nanaon ni mong iro. Daga ng iro. Kuratan na skinsa man to. Hallelujah! Ignan mong tapad ang mga anak sa Ginoo isog. Amen! Dalaygon ang Diyos sa langit. Gusto na ako ding masabtan nato karon. Number 3, victory in the court of heaven. Naikadaugan ng daan dito sa korte sa langit. Natay higher court. Ang tanan ng hitabo din karon nagdepende sa epekto sa higher court. Ato ning klarohon. Dapat ang makasabot. Naikorte sa langit karon. Will monitor ang entire planet Earth. Ginatanaw sa Ginoo ang tanan niyang mga anak ang gitag authority and power. Ginatanaw sa Ginoo kung gina-exercise ang imo ug ang akong authority. Pag imong na-exercise ang imong authority, much more mohatag ang Ginoo authority and power.
Pero kung wala nimo gamita ang gi-entrust sa Ginoo sa imo, kuhaon na sa imo ha, ug gihatag sa lain. Klaro ang Biblia? Okay. Now, in Scripture, base sa Revelation chapter 12, midaog na ta sa court of heaven. Klaro, ato ni siyang klarohon. Kaya murag di pa manggubukay kumbinsido. Ang Biblia, Revelation chapter 12, they overcame him by the blood of the Lamb. Humana ang dugo giula. And by the word of their testimony. Ang enemy defeated nato by our word, the power of our confession. Amen! Ako na lang lindutan kay mura magdi kay mo klaro. Now, and here, the Bible says that Jesus is the high priest of our confession. That means He works with what we say to enforce victory for us. Si Jesus ang atong manlalaban, siya ang high priest. But ang kadaugan nagdepende sa imong word nga imong i-declare. Amen. Ang paminaw ni Hebrews chapter 7:25. He lives to make intercession for us. Ang atong Ginoo wala nagpabilin sa lubnganan sa mga patay. Buhi siya. Og siya ang nagpataliwala alang kanimo o kanako. Ngano ninaog ko para magkasinabot ta? Actually, di po ko ganahan di sa ibabaw. Ganahan ako ni maglakaw-lakaw. I-model ba ako no for 7 years? Saan na kong lakaw-lakaw, para di mo katugon, ninaog ko, kay nani nagpiyong-piyong. Panagsarta magkita. Domingo ra ka man nagsimbahan, magpiyong-piyong pa yung ka. Tingnan mo tapad, Brad, pagmata na. Sister, pagmata na. And here, there is a legal side of our salvation which is related to our confession. Look at that. Nairelasyon di ay ang atong kaluwasan sa atong word of confession. Diba? If you believe Jesus Christ as Lord and Savior and He died for us, you will be saved by the power of your confession. Kung dili pwede nang di ka magsulti sa tinuod kung unsay gisulti sa Biblia. And now, here, again, Jesus is our advocate. Kasi tawag na attorney. Siya ang atong attorney, lawyer, barrister. If he is to be successful as a lawyer, it will depend largely on our confession or sa atong ginasulti. Si Jesus ang atong abogado sa langit. Ang iyang gamiton, ang imong statement. Ang imong pulong. Di ba ka pwedeng ikaw na kay abogado di ka musulti sa imuhang side? Kung saan niya pag-depend sa iyang client kung di ka mo hatag og saktong statement, right? That's why naigitaw exhibit A, exhibit B, depende sa imong gisulti nga pulong. O pinaagi sa pulong nga imong isulti diha po kapagahugman. Klaro? Okay, ani na. So ato makita, ang yawa pod, Satan visit heaven regularly to accuse the brethren. Sumala sa book of Job. Sakasaka na siya dito, iyang akusaran, kanang si Rene, mailang na pag nasi Inday, pagwa si Inday, kanang si Rene. Ana ang yawa. Anya kung ikaw di ka kabaloon sa gibuhat sa yawa. Para sa itong ginabuhat diri, ng mga tao nga mga basher, ng mga tao mangdaot, buhat ng yawa. Muakusar, kay mo ni trabaho sa yawa. And here, ito makita, when he does, how is Jesus going to answer and refute Satan's accusation sa unsang paagi? Kay musaka mangyawa nito si Juan, si Efren, wala, pag wala si Lalay. Si Efren tuas marilog, si pangampanya. Di ba? Usaon pag-refute sa yawag na akusasyon, magdepende sa iyang word. Si Jesus, usaon niya pag-depend kung ikaw wala kay statement. Okay? Nasabda na ito eh? Okay. So, 3 things said. Unsa ang tulong nga dapat isulti?
A famous American evangelist explained it this way. O sige yun daw, when the devil is accusing you before God, there are three things na ginasulti. Tulo ka butang isulti sa demonyo. What the devil say, mao niyang mahitabo sa langit. Unsa bay akusasyon sa yawa. Number 2, what the Bible or God's Word says. Unsa bay gisulti sa pulong sa Ginoo. And number 3, what you say. Unsa bay imong respond sa akusasyon. Now, kung muingon ta, if you agree with God's Word, kina may pulong sa Ginoo, and say what God's Word says, your testimony will be used by Jesus to refute the devil his accusation. Unsa daw? Kung naipulong sa Ginoo, ang Biblia, naigisulti ang Ginoo sa imo about your victory, then imo nang gamiton nga word. By His stripe, like for example, nagsakit ka, by His stripe, I have been healed. By the blood of Jesus, it takes away my sins. Pag imo nang gamiton, wala mahimo ang yawa, kay kabalo ang langit, kabalo ang judge, nga tinuod na. Kung naigi-accuse ang yawa nimo, like for example, ingon ang yawa nito, objection, Your Honor. Pag imo objection, Your Honor, sa imong tuyo, na ako'y accusation kang rilan. Nga sa panahon sa kabisi ni Oye, sa pagpangampanya pagka-vice mayor. So iyang idetalye dito, isulti. Karon, kung si Rilan wala po statement. So unsay dapat statement ni Rilan? Tinuod na ako madlungon ko kaniadto. Daghan ko binuhatan. Tinuod na wa. Correct ka wa. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon, gipasaylo ko sa akong sala ug nahugasan ko sa tanan nakong kalapasan. Walay mahimo ang yawa. Imong gi-accept pero naa kay word of confession. Yes, tinuod na, pero gipasaylo nako sa akong binuhatan. Gibayran ang akong sala pinaagi sa dugo sa akong Ginoong Hesukristo. Muingon ang nga si Jesus tinuod na. Siya mo atubang siya nga mahal. Way mahimo ang yawa. Muna hindi ka mahadlog ng accusation. Kaya ito, grabe. Matulog ko, magdamgo ko sa tanan akong gibuhat. Mata ko, saan ko maling sa mukam, giningaw. Kaya yawa, gina siya. Suko na kayo ko. Na one afternoon, last night sa hapon to, gituo ko. Tapos pagtanaw na ako, nakaitong upula siya. Pagtanaw na ko, na may ngipon. Tapos kay, bata-bata pa ko, pasipan akong isuga kay Naldo. He goes, tuk agop! Tuok siya, tuok. Tuk abap! Ang silingan, tingala kay kusugi akong tingog. Ingo na paak! Kitis na misag paak na ako. Paak abap! Kasi tingala na tagagawas diyan ang usap. Kabalo mo sinita mo sa yawa. Gibiyaan ko. In human form, ha? Alas 3 sa hapon. Kabalo mo, ang akong experience about spiritual warfare, realidad. Kay the greatest the call, or the greatest the test, the greater the calling. Di pa na pwede na ko ikasaot ang demonyo na sa inyo karon, no? Kung di pa na sila mahadlok na ko, no? Diba? Gawas ka na. Diba? Mungulo pa na. Then remember yung itong 7 sons of Sceva, gitisingan o kasaot ang demonyo, kaya nagtanaw sila ni Paul, giyon sa pagkasaot ng demonyo, tisting mo itong 7 ka anak at itong Sceva. Ginani mo ito ni Paul ba? Kita sa demon possess. In the name of Jesus, out! Ana ang demonyo, itong demon possess. Nakaila ko kang Jesus, ning tubag pod. Nakaila po ko kang Paul. Pero wa ko kaila ninyo, kulatahon pa niya. Gihubuan, ang dagan-dagan. Imagine kag, kung sa kalibo ka maksod at kung sa katao, makaya ni mo? Ini. Sa inyong una-una, pilay suludan eh. Sa tisingan tali karon.
Magdiit, tag-usab. Ano ron? Katawa ko si Ricky. Oh. Kulbaan ko si Ricky. Delikado tayo rin. Wala may mga magtarong mo kay makabahong ba yan ko? Alang-alang di na magawas. Sa tingog pa lang. Now, gusto na ko din masabtan. Now, ano na gitawag 4 roles played in heaven. Alawa ha? Unsa ni siya? Dapat ni mo ni i-capture ni nga picture of court of heaven. There is God's great bar of justice. O ang hustisya sa Dios dili pwedeng saburnuhan, dili pwedeng bayaran. There is God nga naa siya gitawag great bar of justice. 4 different rules can be seen dito sa langit. Unsa nga mga rules? Number 1, there is a judge. Unsay trabaho sa judge? Who decide who is guilty and what the penalty will be. So na judge kang may muhukom. Ikaduha, there is prosecutor who will try to prove that the one who is accused is guilty as charged. Kung ikaw ang giakusahan, gusto sa prosecutor nga i-prove nga ikaw sadan. Nakuha. Ikatulo, there is the defendant who has been accused and needs someone to defend him from the charges. Ang defendant, kita. Nga nagkinahanglan tag mulaban nato, mudepend nato. Nakuha. And number 4, there is the defender. Ang trabaho sa defender who will seek to prove that his client is not guilty as accused. Muna trabaho sa defendant. Okay? Para maklaro, who are the players? Kinsay player dito? Number 1, kinsay judge? The judge is God Himself, who is altogether wise and just. Nakuha. And number 2, the prosecutor is the devil, also known as the accuser of the brethren. Number 3, the defendant is the Christian believer, kita, who has come under the condemnation of the devil. And number 4, the defender is Jesus Christ, our lawyer, our advocate, our attorney general, and our intercessor. Mauni ang picture sa langit. Now, the trial. Nanang trial. Kisay na dito? Judge, prosecutor, defendant, the accused, and the defender. Mauni na ito po. So, ang trial, the prosecutor speak first. Kisay una mo sulti, ignon sa judge, unsa may akusasyon. So, musulti ang prosecutor. Kisay prosecutor? Iyawa. Nakuha. So, una mo tindog diha ang accuser. Musulti siya, ingon ang yawa. And maybe some of his accusation are true, and some of them are false. His case is so convincing, we may feel mixed up and afraid. Tungkol kay, grabe ka detalyado ang akusasyon na pag-iuras. Sa panahon pa yun nga, tuwa ka ito nga lugar. Bura pong tinuod. So ikaw nga, accused, delikado ko ani. Di ba? Di ba lang? Idetalye man ito, si Uyi wala diha, tuwa sa kuwan. Inaana mang yawa ko na siya. Mangitar na siya, bikil. So, hadlok dyan ka. Then here, if we do, we will be like standard. Kita buratag mo barog dito with our heads bow and say nothing. Kay wakmantay, ika-depend. Kung wala ta nakabalo kung unsa ang ato ang responsibilidad o otoridad against the devil. Nakuha, we may try to defend ourselves and even deny the charges that are true. This could lead us to our loss, for our defender must present our case on the basis of what we confess. Ang atong defender, dili makapresent sa atong kaso, kay wa man tay gideclare, wala tay statement, kay nahadlok ta. And dapat masabtan nato ni,
Jesus plainly but powerfully put it in these words. Listen very carefully. You will have whatsoever you say. And how much wiser to agree with our adversary. Na ang isulti kinina, na panahon nga mo, agree ka. Sa gitawag, prosecutor. Kinsa prosecutor? The devil. Where we may have been wrong, of course, nakasala ta. But also to state that the penalty of our wrongdoing has already been paid by our defender with his own blood. Pwede ka, yes, Your Honor, tinuod ang gisulti sa prosecutor na ako'y nabuhat ka kapakyasan o kalapasan. Tinuod na. But ang dugo sa akong Ginoo naghugas o naghinlo sa akong mga sala. Kabalo mo unsay mahitabo dinhi? When we turn our defense over to Jesus, He will take our confession of sin and salvation and plead before His Father and judge His own death upon the cross. Ang atong defender si Jesus Christ mubarog. Og moingon siya, tinuod na, amahan. Nakalapas ni siya, nabuhatan, nakabuhat og sala, apan ako na ning gibayran sa akong dugo dito sa cross of Calvary. Hallelujah. On the basis of the cross and His shed blood, justice has been satisfied. The judge declared us pardon and we are set free without penalty. The prosecutor has been defeated. He has no further grounds for his charges. Kay human naman siyang hatag siyang charges. He was overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Moreover, once we have been cleared of all his accusation, we are in the position to charge him for every lie he used in trying to bring about our defeat. Karon ato ng panahon, kamuhatag sa atong charges sa yawa. Hallelujah. By confessing the truth, not only we are set free, but eventually, he will be put in the very prison nga gitawag hell which he had planned for us. Ang yawa i-judge siya itambog sa impyerno nga iyang giplano para nato. Iyon ana ang mahitabo in the court of heaven. Hallelujah. Are you excited? Mo na moingon ko sa inyo, dapat stand strong. Stand your ground. Na yawa gina siya. But kita ang mga anak sa Ginoo, gibayra ng once and for all, 2025 years ago. Dili lang ni adto nga panahon o ni adto nga generation. Hangtod sa kapanahunan. Unsa may akusasyon sa yawa, di siya makabuntog sa mga anak sa Ginoo kung kita wilber sa iyang mga pulong. In conclusion, atong i-review. Review the principle. We have linked together 5 basic principles in the study of victorious Christian life. Kasi gusto nga ang ilang kinabuhi victorious. Ang ilang pagkinabuhi victorious living. Hallelujah. And they are worthy of our review. Number 1, reject condemnation. Ang word, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. I-reject na to and accept conviction. Number 2, agree with your adversary quickly. Akusar siya, yes, tinuod na, pero bayad na. Nakuha? Number 3, turn to Jesus as your refuge. What ilaing manlalaban, ato ang Ginoo. Number 4, use the swords of the Spirit, which is the Word of God. Munang importante, wilbers ka sa pulong sa Ginoo. Amen. And number 5, give Jesus a good confession of faith to defend with you. So dapat na kay statement. Na kay statement always, naggikan sa pulong sa Ginoo nga pwede ni mong maklaim. Like for example, kung nagkasakit ka, kisa naghatag sakit, ang yawa. Kaya ang yawa, he seek to steal, kill, and destroy. But kung sigisod sa pulong sa Ginoo, by His stripe, we have been healed.
So dapat na kay confession. Naay gibutang yawa sa imo, no? By His stripe, we have been healed. Pinaagi sa samad sa akong Ginoo, naayo ko. Hallelujah. Amen. Many of this truth be set free in our hearts and fixed into our mind. Dapat naani, naka-inculcate sa itong unahuna, unsa ang kamatuoran nga gihatag sa Ginoo kanato. With them, we can be winners every time. Tanang atake sa yawa, pwede tang mudaog, kay pwede tang mo counter sa buhat sa yawa. They are as sure as strong defense against the attack of the devil. No longer can be used his weapon of accusation and condemnation to weaken our faith and prayers. Dili na ta madala sa yawa sa iyang mga akusasyon o sa iyang condemnation. Kung sa itong buhaton, mga anak sa Ginoo, we will stand up. So stand up ta. Stand up ay akong isulti. We will stand up, speak forth, deliver ourselves and others with the sure word of the Lord, and declare, victory is ours now and forevermore. Declare, victory is ours now and forevermore. Hallelujah. As you declare, hallelujah. Most gracious Lord, we thank you for your word today. Salamat, Lord, nga kami midaog na, Ginoo, sa tanang accusation and condemnation of the devil. Walay gahom ang yawa sa among mga kinabuhi. Andalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat kaayo, Lord Jesus, nga ikaw ang among defender. Ikaw ang among manlalaban. O ang yawa walay gahom sa imong pangalan o sa imong mga pulong. Lord, nagabarog mi karon. We stand before your throne room of grace. We thank you, our Abba Father. Salamat, Amahan sa langit, na ikaw ang among judge, ikaw ang among ang dalangpanan sa tanang panahon. Ikaw ang Diyos nga nahigugma sa imong katawhan, mga anak. Ikaw ang Diyos nga pasayloon sa among mga kalapasan. Ikaw ang Diyos nga dili-dali mo judge, kundi ang imong gugma nga walay paglubad mo'y always imong gipairal para sa imong mga anak. Dalaygon ka today, I declare, Lord, with the power of the blood of the Lamb that was shed on the cross of Calvary, we are forgiven of all our sins. You said in your words, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Hallelujah! 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 We declare the victory on the cross of Calvary. Thank you, Lord. Worship Him. Worship the Lord. Oh! Yes, Lord Jesus! As I apply the blood to cleanse us from all unrighteousness, as I apply that blood that was shed on the cross of Calvary, as I declare the victory, as I declare the victory, hallelujah! Salamat, O Diyos, nga sa imong mga pulong kami, Ginoo, sa imong mga pulong kami makabarong kalingon sa among kaaway, kay naa ka nga among manlalaban. Sa imong mga pulong mo'y among nalangpanan sa tanang akusasyon sa yawa sa among kinabuhi. We thank you that body, soul, and spirit will be cleansed by the power of your blood, and the devil is powerless. He is undefeated foe. The rulers, the powers, the principalities, they are all powerless. I command them to go into the abyss where they belong. In Jesus' mighty name. And God's people say, hallelujah! Amen and amen. The Word of God says in 2 Corinthians chapter 9 verse 6, whoever sows generously will also reap generously.
So today, let us give with joyful hearts, knowing that our God is faithful. We declare this truth. God is our provider, and in Him, victory is ours, now and forever. Let us bring back our tithes and give our best offering to God. Let's go! Come on, let's praise the Lord. Hey! Come on, let's declare praises unto the Lord. Hey! Come on, let's sing with me. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa banda nito. Ibuhos mo, hey! Ibuhos na ibuhos mo, ibuhos. Come on, declare sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Come on, itodo mo, itodo na itodo mo, todo, pagpapala mo. At itaas mo kamot, everybody declare. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, handa na kaming salud. Come on! Hey! Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, handa na kaming salud. Come on, everybody! Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa banda nito. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, come on and say, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Come on, itodo mo, itodo na itodo mo. Come on, todo, minsan pa, todo. Come on, with power, everybody. Todo, pagpapala mo. Kingdom citizens, let us declare the sevenfold of blessing in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life, blessing so great I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out. This afternoon, Lord, I declare that your people who understood and apply the principle of the kingdom of tithes and offering will be blessed abundantly, above all that he can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. You will leave this place today totally absorbed with the fact that nothing is impossible with God. That the desire of your heart, anointed of the Holy Spirit, can lead you from victory to victory. The things that you desire, God will give it to you because He is your loving Father, just waiting for you to ask and receive. Receive this blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. And now may the Lord bless you,
And may the Lord keep you. And may the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you, giving you his peace. Shalom, everyone. Shalom, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor of the Lord be yours. And God's people say, amen and amen. Amen. For our announcement, please take note, calling all our network heads, barangay coordinators, barangay combatants, and all volunteers. We have an emergency meeting this afternoon here at RMC Gym at 3 p.m. Again, calling all our leaders and network heads, barangay coordinators, barangay combatants, and all volunteers, 288 and 1728. We have an emergency meeting this afternoon at 3 p.m. here at RMC Gym. And also take note, we will have our Symbolize setup next Sunday. Again, Symbolize setup po tayo next Sunday. That's via Zoom at exactly 10 a.m. And don't forget, our Holy Spirit University, and this afternoon is exclusive for our SOD 4. Again, our HSU this afternoon is exclusive for our School of Discipleship 4. So sa lahat po ng SOD 4 students, please join your class this afternoon at Mini Cup Auditorium at 2 p.m. to 6 p.m. I think that's all for our announcement. You can proceed outside for your group huddles. God bless everyone. Happy Sunday and Shalom.